provincial engineer no paagi sa aton sini nga hepe no Engineer Lloyd Esparagosa. Gani sa aton sini nga mga pumuluyo nga naka-tune in na subong sa aton sini nga live streaming sa official Facebook page sang Provincial Government of South Cotabato no feel free kamo nga magpalabot karon sang inyo sini nga mga luyag ipamangkot may kaangtanan sa aton sini nga topiko sa subong yang aga mga proyekto no diri sa probinsya sang South Cotabato nga ginapatuman paagi sa Office of the Provincial Engineer. Gani sa aton sini nga mga tigpalamati ginahingyo manamon kamo no kung pwede i-like ninyo kag i-share ang aton sini nga live streaming no para mas madamo-damo pagit kita mapalabutan man sang aton sini nga tupiko sa subong yang aga. And of course, no, hindi na kita maglangan pa kay kaupod na naton ang aton sini nga dinapit nga bisita sa subong yang aga. Apang before sina tagaan ko man sang ligwa nga magpanamyaw ang aton sini nga Provincial Information Officer sa aton sini nga mga tumalanaw sa subong yang aga, wala liwan sa aton sini nga PIO sa Rudy S. Semenea. Sir Rudy, good morning. Maayad-ayad nga aga sa aton tanan kag in behalf ni Governor June Tamayo nga pasalamat gid kita diri sa may Maranyon no sa may daycare center kag covered court nila sa may barangay zone 3 sa pag-abi-abi sa aton kay diri ang aton sining live location. Nagbalik naman kita James no partner Engineer Lloyd nga naggawas naman kita no kay for quite some time nagbalik kita lang anay sa studio sa barracks because may natabo nga una linog sunod atong pagtibusok sang presyo sang gatong no kag subong do medyo nag-stabilize naman amo ni nga nagbalik kita liwat sa aton sini nga usual nga mga venues nga kung sa diin kadto kita sa mga purok sa mga barangay diri sa aton sa may syudad sang Coronadal kag sa probinsya sang South Cotabato. Again, gapasalamat kita sa pumuluyo diri sa may Purok Maranyon sa pag-abi-abi sa aton no kag pagpagamit sang sining ila covered area. Sa nambal mo na partner si ang aton sinibisita amo ang aton sini provincial engineer kag aton pagapangayuan update no kamusta ang aton sini nga mga infrastructure projects kay natapos na ang isa ka semester but sa yuron 6 na kabulan ang nagligad. Kamusta ng implementation? Kamusta ang inog implement pa lang? Kag later on, mangayo makita siguro update kay Engineer Lloyd kung kamusta ang assessment nila sa mga roads, bridges, and buildings sang tinalikdan nato nga pag-eksperyensya sang kusog nga linog no diri sa aton sa may probinsya sang South Cotabato. Partner. Sige, sa aton sini nga mga tigpalamati sa subong yang aga, so gina-encourage namon kamo nga makigbahin, mangin part sang aton sini nga tupiko sa subong yang aga kay nga aman gin-create ini nga program para nga makialam kamo no sa mga programa, proyekto kag mga aktibidad sang Provincial Government of South Cotabato. Sa this time tagaan ta ni ligwa no ang aton sini nga Provincial Engineer, Engineer Lloyd Esparagosa nga magpanamyaw sa aton sini nga mga tumalanaw at the same time maghatag man sang status na no sang mga infrastructure projects kay syempre sa subong yang bulan no nagtungtong na kita sa second semester sang siniyang tuig. Engineer, good morning kag welcome. Madamo nga salamat Sir James, Sir Rudy sa another na naman nga panahon para sa aton nga pulong-pulong sa katawhan. So ari naman kami para maghatag sang update sa inyo kung ano ang mga trabaho sa opisina namon, lalong-lalo na diri sa aton sa probinsya sa South Cotabato. So, ang Provincial Engineering Office, taran namon nga mga empleyado kag staff naga-perform sang duties kung anong task nga gihatag sa amon. Kay tungod gani sini nga mga panahon, medyo ang presensya sa engineering is needed gid siya kay tungod gani nga may mga calamities. So, along the way siguro sa discussion namon sa mga tagpalamati dira ay ipaabot man namon sa inyo kung ano man to nga mga proyekto, ano ang mga updates naton, lalong-lalo na sa mga maintenance man naton nga gakatabo subong kay tungod kusog ang ulan. May mga updates man kita regarding sa aton nga mga proyekto nga gi-download sa aton sang Melco Resource Foundation. So pwede man kita maka-update sina along the way nga gina-discuss naton ang aton nga mga proyekto. So subong aga sa tanan nga tagpalamati naton lalong-lalo na sa
mga katawhan sa probinsya sa South Cotabato. Kagdira mismo sa office naton sa Provincial Engineering Office, may agagid sa tanan. Alright, sige, good morning sa aton sini nga mga tigpalamati. Sige, himay-himayon naton engineer kay medyo madamo-damo ini nga mga proyekto nga gina-implement naton diri sa South Cotabato. Unahon guro anay naton ang aton sini nga road concreting. Sa subong ba as of this time pila na ka kilometro ang aton sini nga napasemento kag kung para mas maintindihan pagid sang aton sini nga mga tumalanaw kung aton sini nga sumasumahon kung biyahion na siya from Marbel or Marbel to Davao no pila na ina naton ka balik-balik ka engineer. Siguro ihatag ko na subong Sir James ang aton nga mga ongoing para sa aton nga 2026 kay halos na nga projects naton nga pulo ka bilog para sa road projects naton nga nag-amount sa 132,227,000 is ongoing na tanan-tanan. So, ang aton iya nga mga concreting subong gina-expect na nga ara na gid kag siguro mabatyagan na sang tanan nga ongoing na siya. So, halos adlaw-adlaw Sir James nagabuhos kita basta favorable lang gid ang aton nga mga panahon during sa aton nga mga activities kay tungod gani nga gusto gid sa aton nga provincial governor nga mapadali ang implementation kaya gani sa subong nga tuig nagtugang gid siya kay nabatyagan gid ni Gov nga kinahanglanon gid naton sang proyekto nga mabatyagan sang katawhan nga lalong-lalo na ang aton nga mga dalanon is makongkreto kaya gani sa subong nga 2027 nag-allocate gid siya sang 16 ka bilog nga proyekto sa aton nga dalan pero ara siya ceiling pa lang si road wala pa na siya na finalize kay ara siya gani kabalo man kita nga kada opisina gina-allocatean kita sang ceiling para isubmit naton sa aton nga pinalangga nga governor kung diin dira ang aton nga priority sa subong 227 million. Para lang sa maathagan ng aton sini nga mga pumuluyo no. Ang namin naton nga ceiling sa provincial government abi kada tuig may ginatakna lang nga kutob sa kung diin kag kung pila ang ceiling or ang amount no kada departamento nga ara sa provincial government. Pero sa nambal na ganin ni Engineer Lloyd for the annual budget ina. Pero madamo pa man other sources no kag madamo pa pamaagi nga madugangan ina kay ga supplemental budget kita kag may iban man nga ma-access si Governor June para nga makadugang pondo sa aton diri sa may provincial government. No? So gina-explicar lang ina ni Engineer Lloyd ang ining sitwasyon naton. Engineer? Sige, so amo gani dugang sa pamangkot ni Sir James kung pila na gid man ang aton nga napasimento kaya gani sa bulan sang July subong nga tuig ang aton nga napasimento is ara na sa 72.43%. Okay? So may ang kalabaon sina is 502.8 kilometers na. Okay? So ang nabili na lang naton is only 191.4 kilometers nga wala naton napasimento. So bali ang kabilugan naton nga dalan nga kailangan naton ipasemento para sa probinsya sa South Cotabato is ara sa 694.24 kilometers. Provincial roads lang ina sa engineer. Provincial roads lang ina siya si road pero may mga other projects kita nga wala ta na-include gani. Kay tungod nga may mga municipal roads kita, may mga farm to market roads nga funded sa provincial government pero out na siya sa aton nga 694 kilometers para sa provincial roads naton sa South Cotabato. Alright, sige. No, at least no klaro sa aton sini nga mga tigpati nga amo nagali na no kalalapad kag kalawig sang aton sini nga napasemento 502 na mention mo Engineer Lloyd. Kung biyahion naton engineer para nga mas maintindihan pagid no ilabi na nga daw medyo problemado pag abot sa math, di ba, Miss Argene? Kung halimbawa sumasumahon naton kag biyahion naton ang Marbel. Nagpalayo ka pa. Ang Marbel to Davao engineer pila gani na siya ka kilometro or Jensa na lang para mas lapit ta engineer. Ang Jensa naton is ara lang siya sa 58 kilometers. So
ang aton iyang kung kumpiton ta na siya 502 divided sa 58 kawalo ka siya mo balikon ang Gensan kung i-travel mo na siya so kung tan-aw nimo amo na kalaba na ang aton nga napasemento para sa probinsya sa South Cotabato kay tungod gani nga isa na siya sa prioridad nga ginatutukan sa aton nga provincial governor kay tungod gani sa accessibility dira ta mabatyagan kung ano na kamag-an ang pangabuhi sang tao, ano naman kamag-an ang pag-eskwela sa mga kabataan naton, ano man kamag-an pag-transport sa aton nga mga produkto, kaya gani isa ina siya sa ginatutukan sa aton nga governor nga bisan pa paano before siya tapos ang iyang man nga termino, sigurado man nga mabatyagan sang katawan sang probinsya sa South Cotabato nga simentado man ang bilog nga probinsya naton nga provincial roads. Engineer, para lang ma-contextualize nato, no? I don't know if you have the data. May more or less, may estimates ka ba? Like, pagpungko ni Governor, pila ang kalawigon na sini? Kag, parang babalaan ta lang, amo naman ni kadamo ang nadugang ni Governor. Since 2019, ara siya sa 46%. That time, ang aton nga napasimentong provincial roads. Kaya gani nga kung tanawon ta subong 72% na siya. So medyo dako-dako gid ang improvement naton. Kaya gani nga before siya magtapos ang tuig nga ni siguro mapadoble ni Gob ang aton nga naging performance sa pagsimento sang aton nga mga provincial roads. Since 2019 yara siya sa mga 46%, 46%. So 23% no ang nadugang na ni Governor no sa aton sini nga mga dala no dako na ini considering una may COVID pagid nga nga pila to ka tuig no halos duha ka tuig nga wala kita kaayo naka-obra sa mga dala naton because of COVID no nga isa gito ka dako nga hindrance so to speak when it comes to infrastructure kay bawal tong mga tao bawal kita makaano ang mga pondo naton limit sa si Rod. oo. Ang NTA naton nagdubo. So Correct. nagdubo man ang aton nga Correct. target for the next funding year kay tungod gani sa allocation naton nga nagdubo. Pero I mean 23% no dako na ini no nga dugang para sa aton sining nga proyekto and may 2 years pa sobra si Governor June para sa sining pagpatigayon padugang pagid sang mga proyekto niya in terms of roads James. Alright. Sige, no, at least naunahan na naton ang aton sini nga road concreting. Before anay naton padalman pagid ang aton sini nga Tupico partner, no, i-acknowledge ta anay ang presensya sang aton sini nga mga media partner nga ari subong madamo-damo no ang very overwhelming ang attendance ang aton sini nga mga media partner no from South Cotabato Press Corps ginapangunahan no sang presidente nila no si Sir RJ Tiad of Good Vibes Radio. Good morning. Grace Torreta of Happy FM. Cristil Jane Cabezado of Brigada News FM. Dean Bautista Gasis, Brigada News FM, and of course, of Bombo Radio, Erlinda Alcid of Manila Star, of course, Sheila Cañonero of Max FM Coronadal, Angelica De La Cruz of Top Gun Radio, Ayan Lozare of RMN Coronadal, and of course, Michael Solano of NDBC Radio Bida, and of course, Maria Elisa Neil Bandiola of RMN, and of course si Sir John Edmar Bulan of DXKR RMN. Good morning gid sa aton sini nga mga media partners nga ari diri subong. And of course, pahabol si Maria Crista De Leomos of Radyo Latigo. Good morning no sa aton sini nga mga media partners. Lain subong ang iyang aura. Hindi summer ang iyang aura subong. Oh, corporate, madam na madam. Oh, madam na madam. Do bago lang lapag halin sa airport. How's your trip, madam? Delayed yung flight. Sige, this time naman, proceed na naman kita engineer sa aton sining MPB project naman aton. Kumusta naman ang aton sining implementation na engineer?
Okay, ang aton nga multipurpose building, Sir James, bali 14 kabilog. Halos tanan ina, Sir James, nag-start na kita. Ang iban dira, taas naman ang accomplishment. So, kaya ganing ongoing man ang monitoring naton sa aton nga mga activities para sa aton iya nga mga multipurpose buildings, lalong-lalo na sa aton nga mga barangay halls. So, amo ni siya ang aton nga mga barangay halls sa Sirud, aton nga mga covered court, mga repairs, kag mga new construction. So ara siya halos napabid out na naton na si Rod kay nag-early procurement man kita. So ang the rest nga mga projects naton na gamay naman lang ang nabilin that time. So halos tanan nag-start na. So makita na siya sa bilog nga probinsya sa South Cotabato ang aton nga proyekto para sa pag-construct sa aton nga mga multipurpose buildings. Oh, James, no, antes magpadayon sa pagpamangkot. I-highlight ko lang, no, kaya naka-mention si Engineer Lloyd nga nag-early bidding kita, no, early procurement kita. Ano ang advantage sini? Diri abi sa aton sa probinsya ng South Cotabato, upon order ni Governor June Tamayo, allowed kita mag-early bidding under the procurement law. Meaning, atong mga projects, halimbawa for next year nga i-propose naton, once na-submit na sa executive department, sa legislative department, sa sangguniang panlalawigan, ang tanan nga mga items for procurement, ipang bidding, pwede na maumpisahan October pa lang or November or even December. Meaning, before the year ends, pwede mo na maumpisahan ang bidding for next year. Ano ang advantage sini? May mga reglementary number of days, abi, ang aton sini nga bidding process. Ang imo palang posting, ang mga other processes pa dira, nga kung January mo pa iumpisahan bidding, makaon siya sang halos 3 months sa posting pa lang. Pero kung 3 months ka na, sayang ang implementation. Kag base sa aton diri nga weather sa aton panahon sa Pilipinas, especially diri sa aton sa Mindanao, January to March nga na, init na. Wala kayo ulan. When we talk of infrastructure, kasayang kaayo nga nga init tani, makaumpisa kita, makatapos kita kung ginumpisahan naton early. That's why nga diri sa aton nga early bidding kita, which is allowed by law. Amo man na ang ginahambal na ni Engineer Lloyd nga halos tanan sa aton annual budget na umpisahan na kay nakabid na ang iban gani patapos na siya, no? And only July pa lang kita. Imagine nyo to na no, kung wala kita nag-early bidding, wala ginmando ni Gov nga i-implement nato ng early bidding. July subong, wala ga procure pa lang kita goro or ga umpisa pa lang buhos, no, ang aton sini nga mga proyekto kay ma-delay kita. So amo ini ang mga innovations nga makitaan nga ang on track and even in fact sa iban nga mga projects naton ahead ang implementation schedule sang aton sini nga mga proyekto because also sa sining ginpa-implement ni Gov June nga early bidding naton under the procurement law naton. Engineer. Sige, Sir Rod. Dugang information with regards to early procurement. So, ato siya, during the procurement process, hindi mo man siya, si Rod, ma-procure ang aton nga projects early kung hindi naman ma-prepare ang aton nga mga projects sa aton nga mga details nga plans and program of works nga hindi man siya early. That is why, subong pa lang gani, July 28, 2026, naghatag na ang ceiling ang PPDO naton para to submit sang tanan naton nga mga proyekto para sa 2027. Kaya gani ara siya nga practice, gihatag gina siya nga pressure sang aton pinangga nga governor nga dapat ma-early gid naton prepare ang tanan nga mga plans and program of works 6 to 8 months ahead kita before naton ina siya mabudgetan. Sa mga November or December nga i-allokitan kita sa aton nga for the next funding year. Kaya gani nga kami subong nga panahon, pinakataas na namon nga timeline is before mag-end ang September, 100% sang projects naton nga gi-propose for 2027
ara na sa table sang aton nga governor. Para ang ginahambal ni si Rudy nga early procurement, ma-performa namon ina siya. So ara siyang information, ara siya nga practice na siya for 3 consecutive years na. Kaya gani nga hindi kita nabudlayan sa pag-prepare sa aton nga mga plano kay 6 to 8 months naton ina siya gi-submit before mapandingan gid siya. Okay? Kagdugang na lang no before kita magkadto sa actual kay istoryahan naman lang man gid ang proseso. Diri sa aton sa South Cotabato ginapa-implement ni Governor June Tamayo ang ginatawag nga kung may slippage ka nga 15% engineer no? Oo, 15% slippage. Ano ining slippage nga ginatawag? Sa mga proyekto nga na-bid out naton ang mga kontraktor kung wala nila or may ano bang term? Kung may halimbawa dapat 100% na ang ila sining accomplishment sa amuning panahon. Wala nila na-accomplish inang 100%. Behind sila sang 15%, 15%. Terminate ina kag hindi sila ka intra-bidding. No? So, ano ang bot sa ron sina? Istrikto ang aton sina diri nga gobernador, ang aton provincial government sa implementation naton sa mga infrastructure projects naton. Ikaduwa, kung ikaw kontraktor, ang ginapangbuhian mo lang man gid is mag-intra-bidding, hindi kakabid, dako nga perwisyo na sa imo. Meaning to say, tingwaan mo gid, hindi ka magka-slippage sang 15%. No? Allowable inang 15%, kaya siyempre, hindi ta madula kung gisa nga may slippage man gid. Halimbawa, why taman na predict ang linog? Why taman na predict ang kusog nga ulan? Why taman na predict ang mga biglaan lang nga mga force majeure nga ginatawag, no? So, amo na nga nag 15% kay para nga may allowance nga gihapon. Pero sumobra ka sa 15%, do kabudlay na. That's why nga ga-implement ang aton sini provincial government sang sina nga sitwasyon. Ano ang kanami sini para sa pumuluyo? Number 1, masigurado nga ang proyekto nga tagna para dira ma-implement. No? Ma-implement. Wala kita ghost projects diriya sa aton sa South Cotabato. Nga away kita ghost projects diri. Aside sa 15% nga slippage, nga hindi ka na pwede maka-intra sa bidding, may ara pagkikitaya sa project monitoring team nga composed of multi-sector including private sector nga naga-monitor sa mga projects naton. Kag sila ya mismo maghambal. Maghambal ni sila o why ni natapos o wala ni. Kung may ara. Pero diri sa aton sa South Cotabato, wala kita ya ghost projects diri. Tanan nga mga proyekto naton diri na implement. Alright, sige, para pas padalman pagid nato no ang aton sini nga topic. This time magakuha kita sang question from our media partner. Mauna kita kay Brigada Argene Bautista Gasis. Paliog ako sang microphone para sa aton sini nga mga media. Engineer mentions may ara na bidder na bidding para dito sa hospitals nga pagahimuon sa Coronadal sa Tantangan. Pwede mapadalaman na engineer anong saan maumpisahan gid ang construction? Okay, Ma'am Jean, salamat no. Tama na siya nga may ara na sa mga winning bidders ang aton iyang Melco nga hospital projects diri South Cotabato. So sa Tantangan, ang winning bidder naton dito is ang Cyrus James. Ang diri naman sa Coronadal is FCI Construction. And diri sa aton naman sa may CPH naton is ang Crossmac Construction. So last week na siyang natapos ang bidding process. So within this week siguro Ma'am Jean is gina-comply na nila ang mga requirements kay para lang gid nga para sa aton nga mga contracts kay anytime pwede makahatag sang information ang aton iyang Melco Resource Foundation nga
maka-issue na sila sang notice to proceed if tanan nga mga papers, contracts, terms is mapirmahan na dito sa Manila. Sir, if 50 million pa man lang atong budget for Coronadal kag Tantangan, 50 million, di ba? Anong astang matapusan sinang 50 million? Baka matapos na ba ng building or kulang pagyapon? Kag diin kita makuha, sir, in case nga kulangon. Ang aton nga project is 50 million. Ang 90% is infra na siya, utilities, buildings, and 10% is equipments or machines. So amo na siya ang naging proportion sang aton iyang allocation. It's because gusto man sang Melco Resource Foundation nga may ara man sang equipment nga ma-incorporate dito sa 50 million. Kaya gani sa aton iyang total nga 100 million ang 200 million, 10% sina 20 million is magkadto sa aton nga equipment kag mga facilities para lang gid na iya sa aton nga mga, for example, hindi ta balang kung anong equipment nga ipaprocure nila dito. So ang the rest sina ma'am is building, utilities, infra na siya. So kung ano ang abutan sina, gaanta lang kamo picture sang aton sa Tantangan. So hindi siya maabot dito sa second floor ang aton nga 50 million. Bali portion sang facade lang gid. So maghatag kami sa inyo sang duha ka perspective. Ang perspective view sang 50 million, amo gito siya ang naka-highlight. Kag ang backdrop niya sila ma'am, medyo light na siya. Amo to ang completed na gid nga project. So kung tan-awon mo ang perspective view, atong naka-highlight nga perspective view is amo na siya kung diin abutan sang 50 million. And then ang likod niya sina, makita ninyo dito nga medyo light na siya. Lighter na siya. Daw kung sa aton pa bala, ano lang na siya, backdraft. Amo na siya ang 100% nga target naton. So, kung pamangkuton mo ma'am, gipamangkutin nimo kung diin kwaon ang the rest. So, siguro si Gov na gid ang makahatag sa information kung diin niya kwaon ang remaining budget for the completion. Siguro, makahatag man sa siyudad sa Marbel, basi makahatag man si Mayor Bing. Sa siyudad sa munisipyo naton sa Tantangan, makahatag man si Mayor Temi. And the rest diri sa aton sa ICPS, basi matagaan man ni Gov. Pero open man siguro gyapon ang aton nga Melco for the next funding year kung may ara gid man sa lihatag sa aton for the completion. Engineer, para lang to mahatagan sang tama nga perspective, no. Ang isa ba ka building, halimbawa diri lang dito na lang sa Tantangan kay amo tong ginkuha naton or diri sa Marbel. Ang isa ka, well, maghambal kita abi hospital, pag maghambal building, pwede mo ba ma-describe kung pwede mahatagan sang cost estimate kung may ara na kita nga ina siya na-mention mo may first building, may second floor pa gid, no? So pwede mo ma-explain lang siya para lang mahatagan sang tama eh. For us who are non-engineers, magambal 50 million dako na nag-expectar kita kung sa balay pa super mansion na ina, no? Pero kung infrastructure para lang may idea kag ma-visualize, no, kung pila ang dangatan sang sinang 50 vis-a-vis sa total project cost kumbaga. So ara siya is a two-story building ang aton nga sa Coronadal kag dito sa may Tantangan. Two-story na siya si Rud, fully furnished na siya kung targeton tagid siya, maging operational na siya if fully furnished na siya. So ang amon sila nga initial nga rough lang gid siya sa amon iyang budget si Rud is abutan siya sa mga 150 million kung fully furnished gid siya. Wala pa da na-include ang tanan nga mga equipments kag machines nga kailangan sa aton nga hospitals. Kay kung tan-awon ta, ang equipments naton nga intended sa hospital is mas taas ang allocation kag requirement nga budget compared sa infra naton. Kay mahal na siya nga mga aparatos, equipments, machines. So kaya gani ang amon dira is nag-allocate lang gid sang 10% initially ang Melco kaya para makitaan man sang katawhan nga may ara man kita sa equipment kag machine nga ma-procure out dito sa aton nga 90% nga infra. So two-story building na siya. Medyo taas dako man ang area niya.
level 1 ina siya nga classification kung matapos na siya ang ospital naton. Kaya gani nga siguro mas maayo pagit nga makit-an ta for the third time naton si Rod sa pulong-pulong siguro mapakita na naton ang perspective view kay sa subong sorry lang gid gina-finalize gid naton ang tanan nga detalye kay para lang gid nga hindi man kami magkamali sa inyo. Kaya gani nga ara siya ihatag man namon kung anong perspective view sa tong aton iya nga 50 million kag kung ano man ang perspective view sa completed naton nga project kay para ma-differentiate ninyo okay, amo lang gid man na gali ang maabutan sang 50 million. And amo gid gali na ang target sang aton iya nga city, target sang aton nga munisipyo kung kumpleto na gid ang aton iya nga pasilidad. I-explain taman siguro, Engineer Lloyd, no, sa aton sining mga partners before kita mag-allow another question. Na-mention ang Melco, no? Ano ini siya, Engineer Lloyd, kay para lang maintindihan, is this a private foundation or pondo ba ini sang gobyerno? Anong sources ini kay para lang makitaan kung ano man ang effort nga ginhatag ni Governor June para ma-push through ang ining mga hospitals nga mga projects. Okay, si Melco Resource Foundation, private foundation ini siya si Rod. Nami lang gidabi kay sa pagbalik-balik ni Gov dito sa Manila, nakakita siya sang isa ka funding source. Kung tan-awon ta last year, 2024 pa, nag-start ang aton nga school buildings. Naghatag ang Melco Resource Foundation sang 100 million. Okay? Kita mismo si Rod, sa isa ka tuig, pinakataas naton nga budget for the school sa CEF, hindi maglapaw sa 10 million. Kung isumadahon ta, pulo na siya katuig dapat nga punduhan ni Gov para sa school buildings naton, para sa Special Education Fund. Nakitaan niya dito ang Melco Resource Foundation sa Manila nga willing maghatag sa aton sang 100 million. That is equivalent to 10 years nga funding naton nga ihatag sa probinsya para sa Special Education Fund. Kaya gani ara siya na-perform ta na siya, napakomplete naton ang aton nga 40 kabilog nga tag-2 classroom, that is 80 classrooms tanan-tanan sang last year lang. Kaya gani nga ang taga Melco mismo, nakitaan niya ang dedication, kag ang need sa probinsya sa South Cotabato, kag ang pagpursugid ni Gov nga ma-address ang aton tanan nga mga kakulangan sa classroom. Kaya gani nga nabatyagan man sa Melco Resource Foundation nga ang gihatag nga 100 million na-deliver gid siya sa katawan sa South Cotabato nga na-appreciate man sang DepEd naton nga ara siya nga proyekto is na 100% naton completed. Kaya gani naganahan si Melco Resource Foundation si Rod nga maghatag naman sang another allocation hindi lang sa education but this time for health na naman. Kaya gani nga nagapasalamat gid kita tungod sa effort sa aton nga governor nga wala gid nagauntat balik-balik sa Manila para lang gid mangita sang resources kung paano naton matagaan man sang budget ang aton iya nga probinsya sa South Cotabato out dito sa regular fund naton. Ara naman halin naman liwat 200 million times 2 sa gihatag nila last year para naman sa health naton nga mga services. Sige, so klaro sa tanan, ano, ining pondo halin ini sa private foundations kag bangod sa ang malipayon sila kay na-implement naton, no, ang unang tranche nga ginhatag nila which is 100 million for school buildings fully implemented, fully now being used. Na lipay sila mo nga nagdugang sila not just 100 million but 200 million this time around, no, kag ini isa kadako ang ginapasalamatan kay sa nahambal na gani limitado may ceiling man ang aton sini nga mga budgets but 2 million is really quite a big money already in terms of infrastructure para nga bulig diri sa aton. Sige, partner James. Alright, sige, thank you partner. Manaming ini nga may ara kita sa amuni nga programa kay tanan naton nga mga pumuluyo, no, pwede mamangkot, magpalabot sang mga concerns
ilabi na sa aton sini nga topic subong no madamo isang luyag ipalabot ang aton sini nga mga constituents no ilabi na diri sa syudad sang Coronadal. Luyag ani naton pasalamatan ang isa sa barangay official sang Barangay Zone 3 si Kagawad Mary Katulong nga amugid ang nagfacilitate man sa aton. Aside sina no may ara man siya sang pamangkot nga gusto man ipalabot sa aton sini nga resource person. Good morning Kagawad Mary. Hello, good morning po. Sa inyo, no, nagapasalamat ako sa dako nga diri kamo subong sa Purok Maranyon, no? At least nakaano man ako sa amon man nga mga problema diri sa Barangay Sontri tungod nga kagawad ako diri, no? Ang ako lang nga pamangko sa aton gali noon nalipat ako sa aton nga information officer sa Province of South Cotabato si si Rodi Himenia, ano na siya, engineer. Oo. Tapos si Lloyd Esperagosa, kag sa aton man nga si Kabaylo. Good morning gid sa inyo tanan, kag sa inyo tanan nga ari diri nga nagapalamati no. Amo na siya. Nagtawag ako sa barangay namon, kay damo kami abi subong mga events didto. Kaya gitawagan ko ang aton nga Committee on Committee on Infrastructure, hindi siya pwede kay ara sa didto sa amon nga barangay. Kaya ako na lang ang magano diri sa inyo. Kung anong intervention sa aton nga province no kay ari man si engineer kay ang akon nga problema kada lakat namon ang karsada bala dito sa gina-exitan gani sa aton nga ano ni nga mga salakyan mga basta tanan nga mga salakyan dito sa iya nga kanton di ba kung karsada ina siya maglikwa ka mo ni dapat may ara gid sang na ano na tawag na semento no kay makadto ka dito tubigon mga amo sina siya ti kinanglan kun pwede anong mahatag ninyo abi nga bulig diri sa among kay Manica City nga mabutangan lang dito para nga nami man ang tawhay ang pagliko sang talakyan oo sa may adlawan dito kagang isa pagid nang lapit diri sa aton nga terminal man nga sa Purok nagkakaisa nga inang may ara dito kasulinahan nga kinanglan man to nga maabubutangan man sang inang ano na sang simento man bala para nami man nga hindi man nga kadaagi sa mga salakyan nagaano gid no anong tawag sina oo amo lang na siya ang akon man nga gusto maano ni nga kay ari man si engineer sa province ng South Cotabato kag ang amon nga mga kanal kay pirmi kami diriya ginabahaan no ang bahaya halin pa sang una ang baha kaya wala man kami kunan sina kay tungod nga ang ano ni ang kanal nga nagakadto sa Bullock Creek inang ano ni daw level lang sa iya kay kung mapuno gani ang tubig sa Bullock Creek naga backflow diri sa amon daw dagat na kami ya no amo na siya dira oo amo na siya mga problema namon di sa Barangay Zone 3 naman di siyempre kanan gid kami providean kami sa Iyaca City sa mga kanal pero ang iba nga kanal wala maagyan kaayo sang tubig tungod nga barado amo na siya kaya amo lang nang akon nga mapamangkot sa inyo sa ano mabulig ninyo sa amon di sa Barangay Zone 3 nginang mga kalsada namon nga dapat mabutangan man sang nami man nga alagyan nga hindi siya mabutangan sang tubig nga ano na amo lang na sir ang amon nga maano kung ano mabulig mo dire sa amon sa Barangay Zone 3. Okay, thank you Ma'am Mary Katulong ang aton nga barangay kagawad sa Zone 3. Manami no kay balaan mo gid nga nagalibot siya sa bilog niya nga barangay kay kabisado niya ang corner, streets, kakung diin nga mga areas, kung kay sino tag-iya, adlawan nga area, kag purok pagkakaisa. So, Purok nagkakaisa. yes, Mama Mary. So, salamat gid kay medyo ikaw gid knowledgeable ka gid sa area nimo. So, with regards dito sa tong ambal nimo nga pagliko, Ma'am Mary, ang term is that is chaflan. Amo na siya ang corner sang aton nga dalan nga tama na siya. Kada mag-construct bi kita sa una sa mga dalanon, wala na siya naka-include kaya ang ginahimo talang ginatumbok talang gid siya halos 90 degrees na siya. So ang ginahangyo sang mga pumuluyo nga kung pwede arang kanto nga na nga magliko sila is smooth man
kay gakahulog sila permi dira sa kalog nga nang ara nga area nga na kay tungod ara siya mapunduhan sang tubig. Kaya gani naga-coordinate man sa aton ang syudad, Ma'am Mary, ano, may mga meeting kita, coordination meeting kita with the city, kag ara siya nga mga concerns kung makitaan mo, Ma'am Mary, na amat-amatan ina siya address man sang city naton, kag sang probinsya kung ara man sa provincial road, kay gusto taman nga dira sa may intersection, smooth lang ang cornering naton dira, kay tungod nga isa na siya sa mga cause ng accidents naton, Ma'am Mary. So, kami, i-assess na namon after this, Ma'am Mary, pabot ko sa opisina, kag ipatanaw gid naton ang area nga na. Oh, salamat kay engineer, no? Kay concern man ako kay ti siyempre ginaagyan gid ina permi adlaw-adlaw. Sige, Ma'am Mary, idugang ko na lang. May isa kita nga gi-istadihan nga area in between sang Maranyon kag St. Gabriel. Ang aton nga box culvert nga dira mismo sa may diversion road naton nga nagakos sang flooding. Dira na siya nagahaboy sang tubig kay hindi na makiri sang aton iya nga box culvert. Gistudyohan ta na siya nga gialokitan naton initial nga 15 million tani. Ang problema naton magsabay ang construction sang aton nga hospital, magsabay man ang construction sang aton iya nga link bridge, kaya gani ula tatuan ay siya gipurso, kay kung itotal ta na siya i-close, dako-dako gid ang epekto sa aton sang traffic, kay tungod gani nga ang aton nga diversion road dira sa may Paraiso Tumambukal, Ma'am Mary, hindi pa gid natapos. Siguro if matapos na siya ang aton nga diversion road dira, siguro it's also about time nga i-improve na naton ang drainage in between sang Maranyon kag St. Gabriel para nga kamo mismo hindi na magkadto sa mga residente ang tubig kag dito na gid magdiretso sa Bulok Creek naton, Ma'am Mary. Oh, kaya ang mga tubig during sang rainy no ng ulan, ang mga tubig dito sa Santa Cruz kag diri na nagakadto sa panaog diri sa may St. Gabriel. Kay dugay na siya nga problema ina. Oo. Ang kapitan sa Santa Cruz, Ma'am Mary, very active man. Kaya gani nga every time nga may mga concern siya, ginapaabot niya man sa aton sa opisina, pinaagi man sa aton nga mga division heads, nga ma-address dayon naton ang mga drainage naton sa Barangay Santa Cruz, kay balanta nga maapektuhan gid dayon ang zone 3. Kag ang zone adjacent man naton nga mga pumuluyo kay tungod gani nga ang tulay dira mismo in between sa zone 3 kag ang aton nga Santa Cruz gi-upgrade ta gid ang iyang protection kag gipalaparan ta na dira, Ma'am Mary, kung makita ninyo sa ara. upstream kay para lang gid nya kamo mismo hindi man mag-suffer during heavy flooding naton. Amo gani. Kag kung kaisa abi, may nagahaboy abi dira nga sinako nga mga basura. Amo na nga kung mga basura atak ang taga Barangay Suntre, tagpila ka sako na da ang makuha. Ginapangakigan na sila sa aton nga kapitana sa may Barangay Santa Cruz kung maghaboy sila kay gina-live kag gina-post gina dito ni kapitan ang mga nagahaboy sang basura kay akig gina siya sa mga pumuluyo nga nagahaboy sang basura kay gusto niya hindi man makakos flooding not only para sa Barangay Santa Cruz but also sa mga neighboring nga mga barangays naton, Ma'am Mary. Thank you, Gate Engineer. Thank you, Thank you, Kagawad. thank you. No? Sige, next question from our friends from the media. All right. Si Angelica. Good morning, Panganiban? Sir. Angelica de la Cruz from Top Gun Radio, La Cruz Coronadal. gali. Sir, nakamustahon ko lang ang update dira sa may tulay bala sa Barangay San Jose Banga kay asa subong hindi siya maagyan kay tungod sa aging bala ang lupa dito sa gilid sa tulay, so gamay na lang gid ang lupa niya, sir. Sa subong do one way na lang ang maagyan niya. Actually, ma'am, na-assess na naton previously, katong June 8 ba, katong paglinog. During that earthquake, na-damage gid ang isa ka concrete pile naton. Bali gid siya. Kaya gani nga gi-assess namon, nga gi-half lane lang siya anay. Kay para lang gid nga hindi gid ma-distress ang aton nga isa ka lane, kung diin naga-connect ang aton nga concrete pile, kay hindi niya na ma-perform ang iyang duty as support para sa amo na nga mga load.
Kaya gilimit na siya, gibutangan ta stockpile dito, gi-half lane ta lang ang aton nga tulay sa Barangay San Jose. Kaya gani nga, bisan pa paano, kung tanawon ta dito, gina-repair na, lalo na ang approach niya dito, kay tungod gani nga, gusto taman nga ma-restore immediately, pero wala kita immediate nga fund para lang gid nga mapa-infra ta siya immediately. Ang aton dito nga source lang gid ma'am is kung ano lang gid ang available naton sa maintenance naton. So ang maintenance naton wala man sang dako nga fund nga pwede naton i-repair, i-rehab, pero kung ano lang ang natural resources naton dito like bato, balas, ang semento naton gina-augment lang sa iban nga mga opisina kag sa aton man, kaya gani medyo ang aton dito siguro is kinahamat-amatan talang gid rehab. Amat-amat nga pag-rehabilitate sa aton nga abatment. Kay may mga nagreklamo abi sir nga basi do delikado abi ang sa ginaagyan na bala nila. So kung pwede tani nga ti amo to sana salig muna nga wala pondo kag basi mga next year siguro pwede na siya nga fully na gid siya nga makayo ang tulay. Yes, ma'am. Kamutan taman kay napaabot naman ini sa office ng PDRMO para sa calamity fund naton. Naka-line up na siya. Bali, anom ka mga priority projects ang pasulod naton, hindi lang dito sa may area sa San Jose. Makitaan nyo pati sa barrio size naton gani diri. Kulang pa man na siya, ginapadugangan naton kay daw kahapon pag-agi ko daw mapanas sa manliwat ang aton nga protection dito. Pero kung tanawon nyo, completed na siya. Gilined up na siya nga madugangan naman bisan 15 million lang para ma-anchor gid maayo ang aton nga structure dito sa stable nga bank niya mismo. Kaya ara siya isa na siya sa ginapangitaan ta paagi nga tani mapunduhan. Sige, may another question si RJ. Engineer, good morning. RJ Umagaptiad from 90.5 Good Vibes Radio. Ang question ko, Engineer, may mga plan ba kita or ongoing nga mga road opening kay since naga-expand naman ang development ng province of South Cotabato, may mga bago ba kita nga dalan nga ginabuksan sa karon? Okay, nami nga pamangkot, sir. Subong may bag-o kitang allocation nga nag-abot coming from the LGSF Falgo. Atong gi-award sa aton from the national government. Si PBBM mismo ang naghatag sina nga pondo. Kag i-announce ang undersecretary sa aton sa pagbisita during ni PBBM. That is 122 million. Amo na siyang i-open aton from Cebuano to Leeng. So ara siya halos motor lang makaagi pero ara siya nga mga connectivity, dako na siya nga bulig para sa aton iyang farm nga mga inputs, farm naton yung mga products, kag ang isa dito is tourism. Kaya ara siya ginatagaan pagtagad sa aton nga governor nga kung maghatag kita sa isa ka proyekto, hindi lang gid isa ka aspeto sang development ang matagaan, but then makahatag gid siya multi para sa iban pa. Hindi lang sa economic, pero makahatag man siya sa aton nga tourism. Thank you. Engineer, maliban sinang road opening naton, since di ba dako ang budget ni Department of Agriculture for the farm to market road, may mga coordination na ba ang per barangay para magpa-concrete man sa mga farm to market road? Sa farm to market roads naton, Sir Bali, ang coordination nila una is dito sa OPAG, sa agriculture man naton. Kay tungod gani may mga technical man kita dito sa Office of the Provincial Agriculturist nga sila mismo ang mag-shortlist prior na siya i-elevate sa level ni Gov. Kag kung kailangan ang Office ng Provincial Engineer, then dito kami pwede maka-intervene for the preparation sa aton niyang plans, program of works, survey works, tanan-tanan. All right, thank you. RJ, next question from Max FM Coronadal, Sheila Canyonero. Yes, good morning, engineer. No, so subong pa dahil sa gapon ng oil crisis kay actually sang last day nga pagpagas naman is 97 pesos per liter. So may any project slippage ba nga natabo, especially nga nagmahal ang ano nato no price ang sang fuel and paano gina-address ang engineering office ni sir? Okay, ma'am. Nami mga pamangkot, no? Another one nga nami pamangkot because of the slippage.
kami mismo sa office namon, tanan nga mga proyekto nga nag-ongoing na siya, wala namon siya gi-subject for variation order. Okay? Wala kami nag-variation is because of the reason nga may ara kita sa fuel nga increase. Ang instruction sa aton nga governor is stick to the original contract, i-complete ang project as to the original amount, and kung sino nga contractor ang nagatrabaho is trabaho niya up to the completion sa project kay tungod gani ang pagbid niya that time is wala pa man ang aton iyang crisis. And kami mismo nag-open up nga wala man sang guidelines for that changes. Kaya kami mismo sa province, kung ano tong aton nga original contract, still, amo gyapon tong aton nga ginapa-complete. Kay tungod gani, wala sang advice from national agencies nga pwede kita maka-variation order is because of the crisis. Kaya kami, ang ginapaabot lang gid namon dito is a simple nga augmentation sa aton nga mga contractors. For example, budlay ang dalan. Kami na ang mismo nagarehab sang dalan para mas mapadali ang pagdala sa ilang mga materyales. Kung pigado ang dalan, kakailangan ang dump trucks, kami mismo nag-provide para lang gid nga mapaabot nato na aton nga materyales dito. Kay ara siya isa ka mga reason man na siya nga amo lang gid ang pwede ma-augment, mabulig sa provincial government para hindi mag-stop, para nga matapos kita ang proyekto naton despite nga ang crisis naton as sa subong mabatyagan gyapon, ma'am. Dugang ko lang, no? May ara man kita na ya sa provincial government sang mechanism, no? Umpisa pa lang actually, may ara na ya order si Gov, kag kami mismo sa tanan nga departments sa provincial government, naka-in place na ang ini nga mga sistema. Halimbawa, tama to, kung magbalik naman nga mahal naman kaayo, may mga augmentation processes kami, kag may mga ubrahon kami kung sa diin nga hindi importante sa tanan, hindi mahamper ang serbisyo sang provincial government. Lakip na ang pagpatigayon sang aton sini nga mga infrastructure, no? Under control kag expect ang aton sini nga mga pumuluyo nga magpadayon ang mga serbisyo sa provincial government maski mag-inano pa ang mga crisis nga mag-abot, especially ining pagmahaliwat sang gatong. Kay kami sa provincial government upon order also of the governor, preparado naman kami kung paano ang augmentation, paano kami mag-augment sa mga offices nga may needed pa. Ang iban nga offices mauntat anay gawas kay para mapagamit sa ila ang mga resources, no? So all is well taken care of under the provincial government under the leadership of Governor Jun Tamayo. So thank you. So may realignment kag may ara sang sang backup ang provincial government. So for na lang engineer no follow up. So ongoing gyapon ang linog-linog no kag may mga kusog man no nga mga intensity or ambot ko aftershock pa ni siya. Pero may mga ongoing projects ba kita nga naguba because of this? Kag kung may ara gid man anong intervention sang office, sir? Okay, so kung na-monitor ninyo, ma'am, may ara kita isa ka project dito sa Sitio Aposating, Barangay Upper Sipaka, okay, sa Surala. May ara kita dito sa protection, slow protection, nga phase 3 na siya. Phase 3 na siya. Ang pinakamayo lang abi, kaya ang ongoing naton subong, bisan ano kakusog sa tong baha nga to, wala gid siya na damage. It's because dito na siya sa portion nga medyo tadlong na. Pero atong na-complete na nga project 2 years ago na, okay, 2 years ago, under sa RIT construction, na damage gito siya, kaya amo gito siya ang vital nga section sang aton nga slow protection nga balanggaan gid. Dito abi kung makita niyo daw balay katalag ko ang mga bato dito. So hindi na kaya i-sustain, hindi man naton ma-design nga
amo na kadalag ko ang mga loads nga pwede niya i-absorb. Kay kita nagaprotect lang kita sang aton iya nga mga rivers, channels para lang gid sa heavy flooding. So with regards to impact sang amo na kadalag ko nga loads, wala ta man na siya gina-consider kay tungod gani nga siguro wala na sa value engineering kung itatag tanang gid nga impact proof ang aton iya nga structure. So ang aton iya is for flooding purposes. Kay ma-question man kita sina nga grabe, heavily reinforced ang imo nga project amounting to 30 million. Ang kalabaon lang 50 metros. Basi mambal naman sila nga sobra-sobra naman. Oh, so ang aton dito, what is only due sa amo na nga proyekto and for that kind of purpose, amo man na ang aton nga design para lang gid nga mag-conform man siya ang aton iya nga budget kag ang plano what is mandated para sa amo na nga proyekto. Kay ara siya ginatan-aw man na ina siya sang aton nga SP, sang aton nga mga other departments, kag sang lalong-lalo na ni Gov, kay ginatan-aw niya gid ang tanan nga proyekto naton nga in accordance man kung anong mandate sa aton. Next question from RMN Coronadal, Ayan Luzare. Good morning, Engineer. Engineer, no, i-follow up ko lang regarding sa tong pag-increase ng gatong or gasolina. By next week, masaka naman. And na-mention nyo kaina nga, wala sang pagbag-o sa amount, especially sa tong nakasukta na during sa bidding. No? Ina ba siya, Engineer, na masikya kag masiguro naton ang quality sang mga constructions naton, given nga tikabalo kita sa mga kontraktor, lalo na pag nagmahal ang materyales, ginabawasan nila, especially ang semento or ang iban nga materyales. Ina ba siya, Engineer, ginasikya ka, ginapasiguro ginaton nga hindi ma-compromise ang kalidad sang mga buildings or construction naton, ilabi na apisa nga nagamahal na ang gasolina, Engineer? Okay. Ara siya, sir, bali kung ang project naton is may corresponding amount, kag i-program taman sa with the corresponding line items, ang tanan nga items is supposedly in accordance sa tanan nga specifications kag standards. If nagtaas ang gatong, ang aton iya nga proyekto, for example, subong serot July 2028 gitransmit sa aton sang PPDO to finalize ang aton nga Planning Program of Works. Kaya gani kami, ginatry man namon nga mag-adjust man sang presyo naton. Pero sa iban lang gid nga mga aspeto sang aton nga mga materyales. Kung gatong dito na siya mag-fall sa aton iyang time movement analysis nga kung pila ang presyo nga madugang naton sa aton iyang materyales. Kung i-haul ta siya at a certain distance, may corresponding additional amount na siya. Legal na siya. Pwede na siya. Ang hindi lang pwede mahimo naton dira is abrupt increase sang aton nga materyales kay tungod ang reason lang gid nagtaas ang gatong. Kay ang aton nga price monitoring, ang price list naton sa ang aton iya nga mga materyales ginapa-approve ta na siya sa SP hasta sa aton nga governor nga amo nang i-adapt naton nga presyo for the whole year. Hindi ta pwede magpataas. Kung ang kontraktor magreklamo nga ano bu ang presyo, so gamble niya na kung willing gid siya tapuson ang project, nga interesado gid siya, kay damo-damo man kita sa mga interested nga mga contractors nga mag-ubra sa amo lang na nga presyo, sa amo lang na naton nga pag-program. Kaya gani, ang mahatag na mong assurance dira, sir, is that kung amo na ang corresponding amount, amo na ang mga corresponding mga line items, siguraduhon gid namon nga ang tanan nga mga items namon is in accordance sa plans, specifications, kag standards. Wala kami nagabawas sang semento kay nagtaas ang aton iyang gatong. Pagkamayon dito sa site ang kabilya kay nagmahal ang gatong. Hindi. Kung ano ang ara sa plano, ano ang ara sa specifications, ano ang ara sa standards, i-comply gid na siya, kay ara siya kontrata tama na between sa contractor kag sa aton sa provincial government. Also, dugang lang, no? Sa nahambal man earlier ni Engineer Lloyd, we stick to the approved contract, no? Ang ginanamin ni Engineer Lloyd is
kung ang ongoing subong na award ini siya way back before pa nag-umpisa ining crisis naton sa Gatong, then we stick to the contract. Ang ginamention ni Engineer Lloyd naman subong kay may bag-o kita naman for next year, then na-adjust na ina siya nga presyo naman for the future contracts. Pero kung ano tong na award na kag naumpisahan nga specifications, regardless of nagtsaka man o may crisis man or ano, then that's part of the risk sang kontraktor. Kaya tanan may mga risko man ini siya dire. Now, pamangkot, mamonitor ba? Yes. May quality control division ang Provincial Engineering Office naton. May project monitoring team kita, ang provincial government. May inspectorate team pagit kita nga naga-inspeksyon man sa mga projects naton. So therefore, and hindi man sa pagpabugal, nakita nyo man nga amo na ning natabo nga linog, wala sang kung si Venus Rapa major nga nagkaraguba nga projects sang provincial government diri sa aton sa South Cotabato. It's because also partly true to the specifications kag quality control and monitoring nga ginapa implement naton diri sa South Cotabato. Follow-up engineer, among sa mga winning bidders naton, sa subong ba engineer may ginamonitor kita nga mga salawayon nga mga kontraktor nga naka-nominate na for blacklisting sa ila engineer so far performance sa mga kontraktor naton? May ara kita, actually sir, first negative slippage nila from bisan 1%, basta mag-negative na siya. 1% or 5% ang first niya nga occurrence sa iyang negative slippage, notify ta na siya. May black and white kita nga ginahatag sa ila, ginapareceive na sa ila nga dapat i-cope up na nila nga mga negative slippages. Kaya kung hindi gid na sila request naman nga engineer basi may ara dira nga mga bakante nga pwede salihan namon nga proyekto, kay ara siya open man na siya sa tanan. So sila mismo balon ta siguro sir sa sunod ka lang intra kay ang imo nga ongoing negative bang gihapon. Okay? So, sunod ka lang intra kung positive slippage ka na. Kay dito mismo sa back namon, upod kay si Rudy, makita namon dito ang contractors nga amo ni nga project, nagsali siya, hambalaw na siya namon nga hindi ka pwede kasali kay may ara ka negative 5% sa sunod ka lang. Okay? Kung may na-blacklist kita, sir, may ara kita na blacklist ng mga contractors. School building ang project niya sa Lexibo, gi-blacklist taga Cotabato. Blacklisted to siya. Asa subong wala pa malif kay wala pa siya 1 year. Okay? May mga ara man kita project nga kung may mga deficiencies nga wala niya na comply, gipa-remove and replace sa gidina. Okay? Hindi na siya pwede nga basta na lang tabunan. No. Kung nakita na siya nga may mga alterations, obvious alterations to the specifications kag sa ato nga standards nga paghalin sang aton nga mga inspectors dito niya gi-alter, sigurado namon nga pabalik namon i-recheck na siya kag kung wala niya na comply ipa-remove and replace gid na siya namon. So may duwa na kita ka project nga gipa-remove and replace subong lang nga bulan kay tungod gani nga hindi kami gusto nga kami mismo paghalin namon ginadayaan or ginaislan, hindi namon na gusto. So, warning na siya sa duwa namon ka contractors. Wala ko pag-report sa top management, it's because na-correct man nila. Pero kung ipadayono na nila, then it's about time nga i-report na siya, nga ari siya nga mga contractors, hindi na ni siya pwede para sa proyekto naton diri sa probinsya sa South Cotabato. Kay ari siya mismo, wala ni siya ginatolerate. Aside sa Provincial Engineering Office naton nga may mga engineers, ang inspectorate naton may mga engineers na dira, no? Pati ang aton PMT, Project Monitoring Team naton may engineers gapon dira. Sa laktod nga pulong, makalusot sa engineering sa pananaw nila, hindi nakalusot sa inspectorate.
Kung makalusot sa gyapon sa engineering kag sa inspectorate, hindi ginaya kalusot sa PMT, sa project monitoring team naton. Amo na kita diri ka istrikto. Kay again, tama kag maayos nga serbisyo. Kag tama to, no? May halimbawa, may kontraktor nga may slippage siya nga bawal na gid siya, mamakal gyapon gid siya sang bidding kay open man gid kita, mahulog sa bidding gyapon, okay lang gyapon na, hulog siya. Pero pag abot na sa post qualification, dikto gid siya maigo gyapon kay may listahan si engineering pakadto sa back kag si back makita sin-o atong mga may negative slippages nga ginabawal naton mag-intra because also of quality nga gusto ni Gov Tamayo para sa aton sini nga mga infrastructure. So at least may idea kamo kung ano ka stricto kita diri in terms of quality management sa aton sini nga mga proyekto. Sige, next question from NDBC, Nico Solano. Follow up ko lang engineer regarding sa pagpili gyapon sa mga contractor kay may lain-lain kitang source of fund una sa Melco tapos may ara man kitang from province mismo sa 20% sa aton nga local development fund tapos may ara pagid sa LGSF. So paano ang proseso sini halimbawa sa Melco ano ang nagapili, ang provincial government ba o ang Melco mismo ang nagapili sang mga kontraktor kag paano ang bidding process ini? Before si engineer, no, siya ang masabat karon sa Melco. Ang sa provincial government, wala kita gapili kundi ginabidding ini. No? So our bidding is open. Anybody who is interested in who thinks is qualified to join any bidding nga gina-post man naton sa PhilJeps can join, no? Within sa category niya. Those who thinks they are qualified, no? Wala kita gapili nga siling o sige before amo ni imo wala kay gina-undergo tagid ina siya sa bidding process, sa procurement process naton. Makapili kita in a sense kahit amo tong mag lowest calculated bid naton, no? Kag may MERB na gani subong nga ginatawag sa bag-o nga procurement law naton, no? Point is kung government funds nga nagsulod ang kwarta sa provincial government, agi kita sa bidding process. Ang pagpili sina depende sa kung ano ang resulta sang bidding process naton, no? Si engineer ang mag-explain anong sa Melco, no, kung paano sila kay again foundation iniya nga proseso sang pag-award sang projects. Okay, sa Melco naman sir, ang gihimo sang Melco Resource Foundation kay tatlo isya ka project, nangayo siya sang siyam ka contractors. Gisubmit ta ang siyam ka mga qualified contractors nga pwede mag-intra sang bidding didto. Nga may maayo nga record diri sa aton. And then, ang siyam nga contractors natin dito, sila nag-undergo sang pag-filter, kag pag-procure dito, pamaagi sa mga contractor natin dito nga mayong performance, kag sila mismo ang nag-select kung sino ang padaugon nila dito. Nag-agi na sang maayong proseso dito sa Melco mismo. Wala kita intervention sa ila mismo, kaya tungod dito nag-ibid sa ila. Okay, wala man nagsulod sa aton ang kwarta, automatic nga i-implement sa contractor kay ma-download man sa ilang kwarta. Ang sa aton lang ang intervention na dito is nagatag kita sang list of contractors nga qualified kag maayo ang performance. Kaya hindi man nila gusto nga i-award ang project nga non-performing. Kung mapansin niyo sa 100 million sa una, ang napilian nila contractor is RIT Construction. Si RIT Construction nag-intent gyapon siya, isa siya sa nag-intent sa siyam kabilog nga naton nga mga contractors dito. Pero hindi siya nakadaog sa iyang sa tatlo ka projects. Hindi ko ba lang kung anong rason. Siguro nakita nila nga si FZI diri sa Marbel amo nang qualified or siya ang maayo nga records or as to the cash flow ba si kaya niya? Okay? Amo man dito si Cyrus James para sa Tantangan. Kasi si Cyrus James dako man ang kontraktor, maayo man ang record niya. Hindi man siya taga diri, taga Davao man siya. So,
ang aton iyang contractor wala ginatanaw kung sino lang ang taga Marbel or sino lang ang taga South Cotabato. Ginatanaw gid nila ang performance kag gina-validate gina nila didto anay before nila i-award. Natingala mo gani ako nga wala gid natagaan liwat si RIT Construction. Kaya ang diri naman is si Crossmac. Siguro may mga rason sila kung amo sina ang pagpili nila sa mga contractors naton, sir. Bottom line, Melco projects, the 100 million nga nauna na for school buildings plus this 200 million nga latest, wala nag-undergo bidding process sa provincial government because of the very reason nga wala nagsulod ang ila pondo, no? And tama man siya nga logic, ila kwarta sila ya ang proseso. Ang ila lang agin pangayo sa aton government, sa provincial government, listahan sa mga proyekto kung diin naton ibutang and other support services nga pwede naton mahatag, which is normal nga ginaobra naton diri sa provincial government. Pero bottom line, as to procurement on the Melco side, purely foundation processes. Ilaya proseso ang ginsunod, wala yan na sulod sa aton sa provincial government. That's why even as to the identification sa kung sino man niya ang i-awardan nila, ila to ya, no? And ila to ya. Ang aton is gapasalamat kita nga naghatag sila pondo 200 million plus 100 million the previous years para diri sa aton through the effort ni Governor June Tamayo. So kumbaga daw ang aton nga participation, sir, is daw nagpatigayon lang kita para Naghambal sila, ang senaryo is, naghambal sila may pondo kami, kinangla namon ini pangbulig, kamo may kinahanglan, kay nagkadto si Governor, nagistoryanay sila, nakita nila nga maayo ang tinutuyo ni Governor, kag may need, amo to nga, nagsalig man sila kay Governor, no? So kinambala nila si Governor, ang province, sige, ano ang kinahanglan ninyo? So amo to nga na-put up ang mga priority projects. And then, nagamba, sige, may pondo kami dire, hatagin nyo kami sang kinanglano namon. POW, Program of Works, aton ginobra, nangayo plano, nangayo man sila dayon sang lists sa mga contractors nga nagabid na diri sa aton. Kag nambagay ni Engineer Lloyd, siyam kabilog ang ginhatag na digto, but the choosing process, ila na ya, purely internal, ang aton is, kapasalamat lang kita nga nakahatag sila diri sa aton. Another question, sir, last na lang, ginining LGSF fund nga may ginpain man para sa infrastructure development sa South Cotabato. So exactly pila ang pondo nga paggagamiton sang Provincial Engineering Office para sa infrastructure development. So ano ang proseso, sir? Ini ba naka-angkor sa aton mismong development plan sang provincial government o may separate kiti national ang source of fund? So ang aton nga LGSF Falgo, sir, is coming from the DILG. Okay? Ang DILG mismo dito sa ilagi lodge ang budget, and then possible nga i-download na siya kay may naday naman. So ang naday is an advice nga may budget na gid ang aton iya nga LGSF nga project. So ara siya sa tupi na siya nga area from Cebuano Leeng pakadto dito sa may Ablon nga area. Okay? So ara siya halos gamay na siya nga existing nga dalan, pero vital na siya para sa aton iya nga mga farm naton nga mga inputs, farm products kag tourism. Kaya gani nga ara siya subong ongoing ang aton nga survey para sa dira naton nga proyekto. Overtime kita si Rod, ang aton nga mga survey team, technical team. From time to time, ara gid sila dito sa area kay ara siya taas-taas, mga more than 8 kilometers ang aton iya nga gina-survey subong. Kay dito tama na i-programon, kagimuan sa nga plano kung diin lang gid kutob ang 122 million nga downloaded nga project diri sa aton sa South Cotabato, sir. So a farm to market road din, sir. Yes, that is a farm to market road nga project naton. Ah. Concreting. Aside sa gin-mention ni Engineer Lloyd, no, madamo gyapon mga estudyante dira, no?
kag may elementary school ina dira, no? So isa gid abi sa problema sinadra halin pa sang una nga kung kumusog gani ang ulan, maski hindi ka magdeklarar nga wala klase, ginikana na mismo hindi magpa-eskwela sa mga kabataan kay amo ga ka-aksidente ga katumba mga motor, no? So again is a vital road para sa aton man diri sa probinsya sa South Cotabato. Additional questions? Ako. Good morning, Engineer, kay Sevode. Good morning. Engineer, mamangkot ko lang regarding dito sa continuation sang barangay road namon. Kay may araabis ang Sa nabili. din nga barangay. Malaya, sir, sa Banga. May nabili dito nga area nga wala pa natapos. Bala ang pag-construct sang pagpasiminto sang dalan. Then, natapos ng groundbreaking. Until now, daw wala pa nag-start ang construction. Oh, Malaya dali pa lang nga. kay gina-check lang. Kay gina-check naton kung aton ina no kung provincial road ba siya Oo. or municipal road, no, or national road. Pero do chances are why guro national road dira. It's either provincial road, municipal road or barangay road lang siya, no? Sige, basahon ko na lang isa-isa ning amon nga proyekto sa 2026 na ha. Una, upgrading of Junction National Highway, Liwanay-Kusan, Phase 2. Okay. Upgrading of Lampari-Lamsalumi Road. Upgrading of Junction National Secondary Road, Kulonggulo, Muloy Tuingas, Talahik Road. Upgrading of Junction National Highway, Glamang Basag Road, Phase 6. Upgrading of Barangay New Lambunaw, Provincial Road. Upgrading of Dumagil Tinago Road, Nurala. Upgrading of Junction National Highway, Teresita, Kabudjan, Boundary Road. Upgrading of Junction Lapos Liberty San Jose Road, Nurala. Upgrading of Provincial Road at Barangay Landan, Pulumulok. Upgrading of Sitio at Bangan, FMR, Barangay Tubing, Tupi. Upgrading of Katipunan, Lupisaina Road, Phase 4. Amo lang gid ina siya. Butsing kanon, wala kita sang malaya nga projects for 2026. Okay? Sa 2027, girandown ko man sa 16 kabilog, Mungukayo, Kanahay, Rangay, Surala, Krusing Kurba, Lambuntong, Tubiala, Lambuntong, Santo Niño, Katipunan, Purok Pag-asa, Maybo, Limsnulon, Tibuli, Tantangan, Buluan, Dumagil, Tinago, Lupisaina, Esperanza, Nurala, Mangilala, Tantangan, Ilgawel, sa Sarabia, Lambingi, Tibulok, Sentro, Linan to Upper Linan, meaning wala kita sang Malaya. Ang senaryo sa Malaya, sir, kung wala na mo na padayon, kay may ara dira sang conflict sa may tulay banda. Gitawag na siya ni Kong Dinan sa aton nga kung pwede mafundingan naton ang dira nga section. Ang problema, hindi namon masettle ang dira nga section, dira mismo sa may tulay. Kay may claimant ang aton iya nga private landowner dira. Okay? So hindi kani basta-basta makapapundo kung may ara sang contest or may ara sang any legal claims sa aton or any forms of claims sa aton nga road section nga pagapunduhan kay ara siya maging questionably not only sa mga other department heads but also sa SP nga may standing order nga dapat ang ginapropose naton nga mga provincial roads clear from any forms of claims. Ang aton nga mga buildings may deed of donations, ang aton water systems may deed of donations, ang aton nga mga flood controls coordinated kag may deed of donations kung affected man siya, kang ang the rest naton nga mga proyekto dapat wala sang claimants. Good morning sa kay engineer. Ang clarification nandito sa may mudon kay Antay Road atong na bar down nga slow protection. Amo tong dati tong sa Dalom, di ba tong gin-transfer naton ang dalan sa babaw kay na wash out tong atong unang bala nga baha.
So amo gyapon to tong sa kilid niya to sa dati na nga ano sa may sapa. The same road section sa sir. Exactly the same gyapon siya nga location. Kaya ang naigo gid sang tubig atong banggaan niya mismo. Amo man to ang na-damage. Pero atong ongoing naton nga project nga along na sa straight naton nga section, halos minimal, halos wala gid, gamay lang gid ang damage, gibalikan lang naton, gibackfill ang iya sa may likod nga portion, pero ang structure mismo na-sustain niya ang load, na-sustain niya ang baha. Pero yun lang, inform ko lang tanan nga atong portions ng RIT construction way back 2 years, 3 years ago na naigo gid siya gyapon dito kay halos isa ka balay ang nakaigo dito. Nga bato ang nakaigo dito. So wala niya na sustain. Pero pangitaan mo paagi kung paano naton nga mapunduhan, ma-immediately rehab kay tungod gani vital to siya kay basi naman mautod kay as to the record ang aton nga apo sa ting amo to siya sa Upper Sipaka nga section. Every year na siya gakaguba. Every December, kada December before mag-Christmas, utod na siya. Duwa na siya katuig. Sa subong nga tuig, wala niya kita sustain ang baha nga kag ang bagyo nga nag-igo sa aton subong diri sa South Cotabato man. Kaya July pa lang naputol siya. So expect kita sa mga another pagid nga mga bagyo nga mag-agi nga mabahaan siya. So ang aton lang kung paano nato ma-sustain. Kag hopefully, after sinisirod sa inyo, sir, ma'am, magdiretso ako dito kay i-clarify ta na kung pwede na naton ma-open ang aton nga dalan dito kay kita mismo sa provincial government sirod, wala ta na deploy ang heavy equipments naton kay hindi ma-access kay ang aton nga Santo Niño Bridge hindi pwede agihan sa heavy equipments. Ang pinakanami lang gid kag ginapasalamatan nato no ipasalamatan ko gid una si Mayor Sol sang aton nga Santo Niño. Okay, kay gipangitaan niya paagi nga kung paano niya ma-convince ang private nga individual nga kung paano niya ma-rehab, ma-restore ang aton nga dalan. Pamaagi man sa iyang bayaw si Ma'am Bebet Matinong. Has a wife siya sang the late mayor, no? Kay may heavy equipment siya nga naka-deploy dito. Siya mismo nag-convince, kag sila mismo nag-offer sang services. Ang counterpart na lang gid is fuel. So, last Tuesday, nakakonsume siya 600. Kahapon, wala ko pa nakuha kung pila ka liters. Hopefully, subong nga adlaw, i-clarify ko kung pwede na agihan kay para makahatag na kita advice, notice, sa tanan nga mga pumuluyo, kag mga nag-aagi dito nga, pwede na magihan sang tanan nga mga sa isang salakyan para lang gid nga ma-inform ang tanan, pati na diri sa aton, sa probinsya sa South Cotabato, para ang mga services naton ready naman nga mahatag para sa mga affected nga mga areas naton, sir. Follow up lang engineer. Bali ang ginarespondiran subong sang provincial engineering do halos may yara sang sa Lake Cebu, may Tibuli, may yara pa dara Tampakan tong last bukod sa landslide. Naka-deploy tanan ang mga heavy equipment. Ang pamangkot lang, kamusta ang kondisyon sa aton nga mga heavy equipment? Kaya pa maka-sustain or kinahanglan na mag-purchase pa sang bagon? Ang aton nga may heavy equipment, so kung makita ninyo may mga updates, post, hindi ko na lang gid gabi personally gid ma-upload kay may mga accounts man ang aton mga empleyado. So makita nyo dito nga iban dito naton is bar down gid ang aton nga mga heavy equipments. Ang bako naton sa area sang Lamhako. Okay? Naguba. Kay dito nag-responde man kita. Ang aton naman nga mga heavy equipments dito sa part sa Pulumulok, sa Landan, may landslide man dito. Naka-trouble man ang aton nga bako dito, kaga aton nga dump truck. Pero bisan pa paano, gina-repair ta siya para maka-immediately response kita. Okay? Kahapon gisakaan ta naman ang area sa Palo 19. May 3 ka sections nga may landslides. Immediately na napa-open ang 2 sections sang LGU Tampakan sa pamaagi man sang aton iya kapitan dito sa may Palo 19, pero ang isa lang gid dito ka portion nga hindi gid kaya is nga kita mismo ang gipangayuan sang bulig. Ang dito sa may Palo 19 nga gipost ko kahapon nga massive gid siya.
na mangkot mangani si Ma'am Cynthia nga wala tubig. Wala tubig sa gipunduhan ko, gisakaan ko, pero ang tubig ara sa likod, perte kadako daw daw falls na dito nga grabe ang pagguba sang aton iyang area dito kaya nagka-landslide. Amo man sa Lake Cebu, si Mayor Fungan, nag-coordinate kami kay may mga augmentation kita sa equipment dito sa Lamlahak, sa may Trangkini, kay halos guba mangyapon ang iya dito nga mga area. So sa Tibuli, may mga standby kita nga mga equipments nga anytime pwede maka-rescue, maka-deploy, kag makabulig man kung kailangan gidman kita dito kay may mga reported pero na-manage ang LGU Tibuli. Sa Nurala, nagtawag naman ang aton mayor dito, nag-parade man sa EV equipments kay tungod nga may mga landslides, may mga areas nga grabe ang siltation. So basically ang aton nga equipments as long as fully operational, fully deployed siya, hindi talanggit ma-deploy kung hindi siya operational. So may mga heavy equipments kita nga naka-standby subong dira sa office naton. Yun lang, gi-request na si Rod kung pwede ta ma-utilize, pwede ta magamit. Hindi ta manggit abi malikawan nga ang tanan nga mga dokumento prior ta i-serve ang equipments dapat ma-comply. Okay? So ara paghapon, in between ina siya sa PGSO kag PDRMO naton, kung hopefully makatag sila sang signal nga pwede na naton magamit, i-deploy tagid siya sa mga other areas nga mas kailangan pagid nga ang aton nga mga services is kailangan dito sa ilang nga mga community. Last na lang. Sa kay Sir Rudy siguro, isa sa mga main concern subong, ino na kumiyara sa participation ng provincial government sa may area sa Tibuli, sa may Sigsag bala, sa may Judubangas. Siguro tong tulay ba nga naputol Sir Rod, may intervention ba ang provincial government dira kay gina-question ang fundings dira sa subong although nga iya ka region pro part abi sa provincial government ba? I mean may intervention ba ang provincial government para dira para sa pag-address sa dalan kay kahapon nung nagligan adlaw grabe ka kusog ang ulan, ang tubig ara na sa dalan. Okay, salamat sa pamangkot sir ano. With regards sa may aton dira sa may Sigsag Road aton sa may Tibuli, as to the project, ang intervention talang gidalin sa una abi is proposal. Isa kita sa mga naga-propose, isa kita sa ginapangayuan sang proposal sang DPWH kag sa ibang pagit nga mga funding agencies para dira nga project. So ang naka-initial tulay pa lang. Ang road component ginapangitaan ina siya sang pagi sang aton iyang congressman Dibo Tuan. Kag naga-istoryahanay naman si Kong Dibo, si Kong Dinan kag si Gov kung paano naton ina siya ma-immediately fundingan. Ara siya sigurado gid ako siguro sa mga maayo gid nga mga kamot subong nga ma-funding niya siya kung di subong immediate nga tuig subong next year sigurado may ara gid na siya. So ang intervention, direct intervention sa provincial government is ang aton nga diversion road ara subong sa tabudtod ang aton nga section nga gina-rehab, repair, maintained naton nga dito mag-agi temporarily ang aton nga mga motorista ara dito subong aton nga mga heavy equipments. Kaya ang dito mismo sa may Zigzag Road naton sa New Dumangas is ang LGU mismo ang ara dito, Tibuli. Ara kita sa aton provincial road nga original sa tabudtod nga section, ara dito subong. Kung agihan ninyo ang aton nga heavy equipments, ongoing ang repair rehab dito mismo. May ideya ka ba engineer kung diin pwede makita ang program details niya kami nagapamangkot abi? Ara siyang aspeto siguro mambal ko ara sa DPWH. Sige. Thank you. Thank you. Very last question from Brigada. Mayong aga sa aton tanan, ilabi na kay Sir Roddy, Engineer, and Sir James. So, Sir, may pamangkot lang ako. Ano na update sa Link Bridge sa Provincial Hospital? Kay last press ko, naka-mention ka nga 50% na siya nga natapos. Pero hasta subong daw ay pa man may makitaan nga structure. Sa ano ang target date sang compilation, or completion, sir? Ang ato na bingaling prior nato nina siya
submit ang plans and program of work procurement kag pabidding naton. Ara naka-incorporate na nga daan ang aton niyang Socoteco kag ang iban pa nga mga telcos. Ang problema, napa-remove ta na ang telcos, telecommunication lines. Ang wala pa is ang aton Socoteco. Kung hindi ta na makuha dira ang main line, sigurado maka-create na siya sa tawag sini risk sa aton. Kay so kung nadumduman ninyo, may natabo dira sa mismo sa may compound sa Kapitolyo naton nga may nakuryentehan. Kaya gani nga hindi na kita pwede mismo maghatag pa sang isa pa ka kumpiyansa nga bisan may kuryente dira ipa-ongoing naton. Gina-push gid namon sa Socoteco mismo kung pwede ma-reroute na ang main line dira kay para maka-erect kita. Ready na ang aton nga mga steel nga components ara sa glamang subong dito gi-fabricate at anytime pwede na siya gani idulong, ibutang kag i-erect naton. Kay ang kailangan ta dira abi is crane. Kung ang crane hindi makapwesto sa proper niya nga location kay ari siya may movement gid abi ni siya nga klase sa equipment. Risky siya nga every time nga mag-operate siya, ara pa ang main line. Kag na fall ang main line nga na mismo kung diin naton nabutang ang pedestal sa diri sa side naton sa may annex naton. Pero diri sa piyak nga side naton, pwede na siya. Kaya gani nga, once nga ma-transfer na ang aton main line, temporary ta na nga close ang aton nga dalan dira, may mo na kita sang another route plan para lang gid maka full operation sa during erection sang aton iyang steel component sang aton nga link bridge. So hopefully, amo lang ginang ginahulat namon sa Socoteco, kay tungod gani ang Socoteco naman hindi man sila under sa amon. So another agency man na sila iya, private in nature. Hindi sila namon ma-control kung saan nila ma-perform ang gina-request namon. So ara siya ginapabiling ginamon sa inyo nga kung mapansin ninyo still ara gihapon ang main line dira sa aton nga may proyekto sa link bridge naton. Sa laktod nga pulong, on the part of the provincial government, we're ready. Pila na ka tuig? Dapat kasano pa dapat na Dapat subong nga man completed na siya. Oo, dapat subong nga bulan tapos na. Tapos na nga project. Pero again, wala kita may memo kay wala pa ang Socoteco nag-transfer sang ila lines, no? So again, para klaro sa tanan, sa side sang provincial government, we're ready. Kung sa basketball pa ang bola subong ara sa Socoteco. Now, pamangkot kung sano na nila hulagon, sila lang ang makasabat, no? Sila lang ang makasabat. Pero tani temprano pa maumpisahan na nila. Kay kung naumpisahan lang na nila, subong nga bulan, July, tapos na ina. Tapos na ina, base sa program of works. With proper na siyang coordination, meetings sa aton iya nga Socoteco, kay hindi man ta pwede maka-request sa ila kung hindi man properly ang aton nga paghatag sa mga documents kag mga communication sa ila. Kay ara siya, very vital na siya during the construction naton sa aton nga link bridge. Sige. So, madamo pa kita ni isang ipamangkot pero do sobra-sobra nakikita sa kuret, James? Yes, so daw lapit na kita makalabot actually 2 hours no sa aton sini nga program. Daw subong gid nga episode naton ang masyado kalawig kay daw hindi gid pwede nga mapalampas no ang aton sini nga mga questions. Very interesting kag timely man siya nga masabat man sang aton sini nga resource sa person. So sa liwat matamo gid nga salamat sa aton sini nga mga tigpalamati. Lastly na lang guro partner ang parting message na lang sa aton sini nga resource speaker sa subong nga aga Engineer Lloyd Esparagosa sa aton sini nga mga tigpalamati subong. So sa tanan nga nagpamati sa aton iya nga programa subong pulong-pulong sa katawhan. So short gid kita sa aton nga time para lang gid ma-explain sa inyo tanan-tanan. Okay? Kulang pa ang update na gani sa aton nga linog, wala pa gid. Pero
naging normal ang tanan because ang aton iyang mga empleyado, not only sa engineering, but as a whole sa provincial government, nag-cooperate, kaya gani nakabalik normal ang operation sa aton iyang Kapitolyo. So, sa tanan, sa on behalf sa akon iyang mga team, kag mga empleyado sa provincial engineering office nga sobra gid ang effort, more than sa gina-expect naton sa ila, sa aton nga mga crews, maintenance, tanan-tanan, engineers, architects, sobra-sobrang effort nga gina-exert nila para lang gid nga ma-deliver ang tanan nga mga services nga gina-request sang community, sang pumuluyo, sang tanan-tanan naton diri sa probinsya sa South Cotabato, sa tanan nga mga opisina, kay tungod gani hindi ni siya ma-materialize, hindi siya ma-serve kung hindi ni siya tanan naton ma-perform. So once again, madamo nga salamat kay si Rudy, kay Sir James, kag sa tanan naton nga ari diri subong sa media partners, kag sa tanan nga mga empleyado ni Sir Rudy, madamo nga salamat. So ari siya kulang pagit siguro sa sunod nga mga panahon madugangan ta ang mga information nga kailangan ninyo para lang gid nga may idea ang tanan. So sa tanan madamo nga salamat sa tanan. Alright, thank you gid engineer. Partner, ang imo na lang sini nga parting message. Sige, thank you sa liwat no sa kay kagawad kay ina kag sa taga Purok Maranyon sa pagpagamit diri sang ila sini nga covered area, media partners naton kag mga nagtan-aw sa aton sini nga edisyon sang pulong-pulong. Wala nagkikita panahon, naglain na ang simoy sang hangin diri, maamoy laswana. No, meaning sobra-sobra na gid kita sa oras naton subong. Mayad-ayad nga aga sa aton tanan. Alright, madamo man nga salamat sa Barangay Kapitan naton sa Barangay Zone 3, si Punong Barangay Victor Enrique Malinaw sa pagpahanugot sa aton nga team nga magkandak kita sang pulong-pulong sang katawan. Madamo gid nga salamat. Kag sa aton sini nga Facebook Live viewers, madamo man nga salamat. Bantayin nyo naman sa masunod nga semana sa kasubong nga adlaw kag oras sa aton sini nga pulong-pulong sang katawhan sa ngalan sang aton sini nga amay sang probinsya Governor Reynaldo S. Tabayo Jr. kag sa aton sini nga Provincial Information Officer Sir Rudy Jimenea, inang inyo alagad Cres James Cabaylo, sa liwat mayong aga sa aton tanan kag South Cotabato, angat ka sa lahat.